Darling, meron nga pala akong ibig itanong na medyo hindi ko magets eh. Kasi sa naging kasalanan ni Adam ay nasumpa ang lupa, di ba? Pero kung iisipin mo ay very simple lang naman ang utos ng Diyos sa kanilang dalawa, di ba? Hindi ko lang magets kung bakit hindi pa nasunod ito ng dalawa. Gayong pwede silang mamatay doon, hindi ba pumasok ito sa isip nila ha? Ewan ko kung nauunawaan mo ang kalituhan ko eh. Kaya mo bang maipaliwanag ito sa akin ha, darling? Hanga si Anghelo kay Camila sa pagiging attentive nito at pagiging metikuloso sa pag-iisip ng malawak. Na senyales sa madaling pag-recover niya sa sakunang nangyari. Nakuha niya ng maayos ang punto nito, kaya sinikap niyang mailatag na madaling maiintindihan ng dalaga. Darling, alam mo ba na labis akong natutuwa at nagugulat sa ikinikilos mo sa araw-araw, at nagpapasalamat ako kasi yan ay senyales sa madali mong paggaling sa mga nangyaring sakuna, di ba? Ngayon tungkol dyan sa tanong mo, kung naiintindihan ko ba ang kalituhan mo? Well, para sa akin lang yung tanong mo ay ka-level lang ng bata na madali naman sagutin, darling. Kumagalpak na naman ang tawa si Camila sa kayabangan na ikinikilos ni Anghelo at agad na sinagot na natatawa pa sa binata. Darling, pwede ba nabawas-bawasan mo ang angas ha? Kasi baka mainis ako at hindi makapagpigil. May kalalagyan ka sa akin eh. Darling, ikaw naman hindi na mabiro ha. Alam mo ba na ito lang ang kaya kong gawin sa'yo? Dahil sa kalagayan ng buhay natin, di ba, ay hamak lang naman ako eh. Okay, sisimulan ko na ang pagsagot at makinig kang mabuti. Talasan mo ang pag-isip dahil nangangailangan ito ng common sense ha. Tama ka sa biglang isip ay ganon agad ang magiging konklusyon, di ba? Pansinin mo itong talata sa Genesis chapter 2 verse 17. Ito ang nakasulat. Datapuat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Ngayon, ano sa palagay mo ang maiisip ni Adam ha? Hindi pa siya nakakakita ng patay na tao, di ba? Dahil siya pa lang ang unang tao eh. Di parang deadma lang sa kanya ito at hindi basta papansinin, di ba? Yun ang logic doon. Kung isipin mo ay wala pang society noon eh. Kaya para may magawa si Adam ay inutusan siyang pangalanan lahat ng hayop, di ba? Pero may mapapansin ka dito bago pa ito ipinagawa ng Diyos, doon sa talata ng Genesis chapter 2 verse 18. Ay ito ang sabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Ayun, nakita ng Diyos na nalulungkot si Adam dahil nag-iisa. Kaya binigyan siya ng katulong at iyon ay si Eva. Tandaan mo ang sabi ng Diyos ay katulong, dahil yan ang purpose ng creation sa tao dito sa mundo. Okay, ituloy pa natin ha, doon tayo sa creation ni Eva. Magandang talakayin ito dahil may madidiskubre ka sa mga talatang babasahin ko. Doon sa Genesis chapter 2 verses 21 hanggang 25. Ay ito ang sinasabi. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon, at ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ngayon, kung iyong isipin, ano kaya ang nararamdaman ni Adam nang makita niya si Eva? Nakauri niya at hindi katulad ng hayop, di ba? Hindi ba niya mamahalin ito ng buong puso? Yun na lang matagpuan mo ang tunay na pag-ibig mo. Sabi pa nga ng iba hahamakin ang lahat masunod ka lamang, o hindi ba ganyan ang pagsinta ng tao? At kung maa-analyze mo ay kamukha ni Eva si Adam. Bakit ko nasabi yan? Kasi sa tadyang ni Adam kinuha si Eva, di ba? Sa madaling sabi ay clone si Eva ni Adam. Na hindi naisip ng mga tangang siyentipiko, di ba? At hanggang ngayon ay pinag-aralan pa rin nila ang cloning Na sa tingin ko kailanman ay hindi magtatagumpay ito. Alam mo ba kung bakit? Kasi makagawa man sila ng laman na tao ay hindi pa rin nila kayang buhayin ito. Dahil wala silang kapangyarihang maglagay ng espiritu sa tao, Diyos lang ang makakagawa nito. Paano ngayon gagalaw at mabubuhay ang clone na tao? Naisip mo ba ito ha, darling? Nga at natulala na naman si Camila at walang masabi sa mga pahayag ni Anghelo. Naiiling siya at nagtataka kung bakit hindi niya agad naisip ito. Na parang napakasimple lang sa lalaki na ipaliwanag. Ganon pa man ay nagpatuloy si Anghelo sa mga sharing nito.
Darling sandali ha, hindi ko pa pala natutumbok yan tanong mo eh. Kung bakit sinuway pa ni Adam ang utos ng Diyos? Gayong hindi naman mahirap ang ipinagagawa sa kanila, di ba? Ngayon puntahan natin ang punot dulo ng kasaysayan at suriin natin ito ha. Doon sa Genesis chapter 3 verses 1 hanggang 6. Ay ganito ang nakasulat. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya. At ito'y kumain. Okay, ayun na nga, sinuway na ni Adam ang utos ng Diyos, di ba? Ngayon darling ganito, may ipapapansin ako sa iyo sa mga talatang nabasa natin, at talinuhan mo lang ha. Alam mo ba, na yang mga talatang nabasa natin ay pangkaraniwang nangyayari sa mundo hanggang ngayon? Bakit? Kasi alam natin na yang ahas ay si Satanas, di ba? At sabi ng kasulatan ay tuso, kasi ang nilapitan niya ay si Eva sa halip na si Adam, napansin mo ba yun? Alam mo ba kung bakit? Kasi si Adam ang talagang nakakaalam ng utos ng Diyos, dahil direktang sinabi niya ito sa kanya at hindi kay Eva. Tignan mo, mali ang sagot ni Eva sa ahas na, ni huwag ninyong hihipuin. Nagpapatunay lang na hindi naiintindihan ni Eva ang kautusan, dahil wala naman ganung utos ang Diyos, bale dagdag lang ni Eva yon, di ba isipin mo? Tapos itong ahas ay nagsalita pa ng kasinungalingan na, tunay na hindi kayo mamamatay. Ayun, nadaya na tuloy si Eva. Parang ganito ang halimbawa sa pangkaraniwang buhay natin, kung paano tayo dayain ng demonyo ha. Halimbawa, nabasa mo sa Biblia. Huwag kang mananalangin ng paulit-ulit. Tapos ay may dumating na pastor at sinabi na, hindi mas maganda ang manalangin ng paulit-ulit para hindi makalimutan ng Diyos. Ano sa palagay mo yun nagsabi, anghel ba o demonyo? Bakit, bingi ba at makakalimutin ang Diyos ha, para ulit-ulitin? Hindi mo pa binabanggit sa Kanya ang hihilingin mo, alam na niya. Kung hindi ba naman tanga ang nagsabi, di ba? Ito pa, sabi ng Diyos na, huwag kang gagawa o sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tapos ito ang sabi ng pastor mo. Hindi naman sa ganon, ang totoo ay hindi naman natin sinasamba sila, kundi iginagalang lang natin ang alaala nila. Kung hindi ba naman tanga? Yun lang isipin mong gumawa lang ay kasalanan na. Sambahin mo pa ito. Yan ang matinding kasalanan kinalugmukan ng atin mga kababayan, di ba? Ngayon doon naman sa kasagutan sa tanong mo ganito. Alam at naiintindihan ni Adam ang utos ng Diyos. Pero nang nakita niya na kinain na ni Eva ang bunga ng punong kahoy, at dahil sa malaking pagmamahal nito sa asawa, ay minabuti na lang ni Adam na samahan ang asawa kahit ano pa ang mangyari dito. Kaya yan ang pinakamalaking kasalanan na nagawa ni Adam. Ang dingging ang tinig ng kanyang asawa kaysa Diyos dahil sa malaking pagmamahal dito. Hindi ang pagkain ng mansanas na ating kinagisnan. Nakasulat yun sa Genesis chapter 3 verse 17. At ganito ang sinasabi. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ano sa palagay mo, darling? Naintindihan mo ba ang paliwanag ko? Tuluyang napaluha si Camila sa nalamang paliwanag ni Anghelo. Ramdam niya ang damdamin ni Adam at napahiya sa sarili sa dating kaalaman niya na bungang isip lang ng mga hindi nakakaunawa. Gusto niya madama din ang pag-ibig ng binata, kaya inutusan niya na lumapit ito, na ikinagulat naman ni Anghelo. Darling, pwede bang lumapit ka sa tabi ko please, at may ibubulong lang ako sa iyo ha. Nang naramdaman na ni Camila ang presensya ng binata,
ay bigla na lang yumakap siya sa liig nito at siniil ng halik sa labi si Angelo. Saglit lang ang pagkagulat ng binata at tinugunan din ng yakap ang dalaga. Habang nagtatagal ay nararamdaman niya ang malaking pagbabago ni Camila. Hindi siya makapaniwala kung tunay na nga ba ang nararamdaman nito sa kanya. O dahil kailangan lang ng mag-aalalay habang hindi pa ito nakakakita. At pag bumalik na sa normal ay iwanan na siya na parang walang nangyari. Hirap siyang mapagtanto kung tunay ito, lalo pa na mayaman ang pamilya. Nagulat si Angelo nang ipatawag siya ng ama ni Camila at ibig siyang makausap ng personal. Hindi na nabigla si Angelo sa sinabi ng ama ng dalaga. Angelo. Ibig ko lang na malaman mo na labis akong nagpapasalamat sa iyo. Sa ginawa mong pag-alalay sa anak ko, at nakita ko ang malaking pagbabago nito sa gitna ng sakunang nangyari sa kanya. Gaya ng napag-usapan natin ay ibibigay ko ang lahat na pinangako ko sa iyo tungkol doon sa compensation. Rest assured na bibigyan pa kita ng break sa kumpanya. I hope you are satisfied. At ito pala ang mahalagang sasabihin ko sa iyo. Sana ay wag mong ikasama ng loob dahil advice ko lang ito sa iyo. Hindi naman kaila sa akin na naging malapit kayo sa isa't isa. Sa parte ni Camila ay naintindihan ko yon dahil kailangan niyang may mag-aalalay sa sitwasyon niya ngayon, pero hindi ko alam kung pag gumaling na siya, magbago ang ihip ng hangin, di ba? Ang sa akin lang, wag mong seryosohin masyado ang anak ko. Kasi alam ko ang ugali niyan. At baka masaktan ka lang, at least na paalalahanan kita. At saka may sasabihin pa ako sa'yo. Na mayroon yan na gustuhang lalaki, na anak ng aking kumpadre. Ang akala ko ay matutuloy ang kasal nila, pero hindi ko alam kung anong dahilan at nagkalamigan sila. Sa ngayon, ay alam ko na handa pa rin ang lalaki na magkabalikan sila. Hindi lang ako pumayag na magkita sila ngayon ni Camila. Dahil ayaw ko munang makita niya ang kalagayan ng anak ko. Nagulat lang ako kung paano mo napapayag ang anak ko na magpaalalay sa'yo. At diyan ako labis na nagpapasalamat sa'yo. Sa ngayon ay pakiramdam ko na nagkakagustuhan pa rin silang dalawa. Kung sakaling gumaling na si Camila, ay ipapakasal ko na silang dalawa. Para hindi na siya mawalan pa ng kasama sa buhay. Magtulungan na lang sila sa pamamalakad ng negosyo. Nagtitiwala ako sa iyo, Angelo, kaya nasabi ko itong personal na buhay namin. At umaasa na tutulungan mo si Camila hanggang siya ay gumaling. Salamat ha. Walang problema, makakaasa po kayo, sir. Pagmamalasakitan ko po si Camila hanggang sa gumaling siya at bumalik sa normal ang buhay niya. Kahit may kirot sa puso niya. Nangako siya sa ama nito. At naisip niya na may puntos ito sa sinabi dahil pati siya ay hindi sigurado sa damdamin ni Camila. Sumagi na rin sa isip niya ang mga sinabi ng ama. Na sa tingin niya ay pagtatapat lang ito at walang halong pagsisinungaling sa mga nasabi nito. Nagpatuloy naman ng maayos ang pakikitungo ni Angelo sa dalaga. Dahil sa pagmamahal niya, ay sinikap niya paglingkuran ng walang pag-aalinlangan ang dalaga, at sinisiguradong komportable ito sa araw-araw na dumadaan. Isang araw ay biglang nagising si Camila, at sa di inaasahan pangyayari ay nakaaninag ng kaunting liwanag ang mga mata niya. Kinabahan siya sa tuwa, dahil may parang anino na nakaupo sa tabi niya, pero minabuti na lang na hindi sabihin at ibig niyang sorpresahin si Angelo. Sinubukang niyang kausapin ang binata, habang inaaninag ang anino na nasa tabi niya kung magsasalita para lang makasiguro siya. Darling, anong oras na ha? Parang nagutom ako, pwede bang ikuha mo ako ng makakain please? Darling, mag-aalas 3 na ng hapon. Medyo mahaba ang iglip mo kanina at maaga kang nagtanghalian Kaya siguro ay nagutom ka, bale snacks na lang ang kukunin ko ha, maghintay ka lang muna dyan. Ibig sumigaw ni Camila sa tuwa. Positive siya na nagbabalik na unti-unti ang paningin niya. Sa kanyang pakiramdam ay ito ang pinakamalaking regalo ng Diyos sa kanya. Sa kanyang kasiyahan ay nagbalik lahat ang mga magagandang alaala at pangyayari sa buhay niya. Napapaluha siya na nagpapasalamat sa Diyos at binibigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon. Sisiguraduhin niya, sa tulong ni Angelo ay kanyang babaguhin ang buhay at susundin ang mga magiging payo nito. Naramdaman niya na hindi niya kayang mawala sa tabi niya ang lalaki at ipaglalaban ito anuman ang mangyari. Lumipas pa ang ilang araw ay palinaw na ng palinaw ang paningin niya
pero wala pa rin siyang balak na sabihin ito kay Angelo. Gusto pa niyang masubok ang mahal niya. Naisip niya yayain si Angelo na lumabas at magpunta sa isang beach resort para sumagap ng hangin at makipagkwentuhan pa sa binata, para maranasan pa niya ng mahabang oras ang ligayang kasama niya ang binata. Darling, gusto ko sanang magpunta sa beach at para makasagap ng sariwang hangin. Naisip ko na makakapagkwentuhan tayo at sharing pa more sa Biblia. Siguro ay 2 nights tayo doon tumigil, mas maganda diba? Ano sa palagay mo ha, darling? Darling, perfect timing, napakaganda ng naisip mo. Kasi matagal ko na rin gusto mag-beach para makaranas naman magkaasin ang katawan natin at ma-detoxify. At sasamahan din kitang maligo sa dagat at tuturuan kitang lumangoy at mamangka. Diba ay napakagandang ideya yan, parang makakawala tayo sa masikip na mundo diba? Tuwang-tuwa ang dalawa sa naisip ni Camila na ideya. Agad na naghanda sila patungo sa beach resort sa Batangas. Nakarating sila ng maayos sa lugar. At nang makakain at nagpahinga ng kaunting sandali, ay napansin ni Camila na palubog na ang araw. Hindi niya halos mapigilan ang damdaming sasaya na bahagyan niyang nasisilayan ang paglubog nito. At hindi naman napansin ni Angelo dahil ayaw niya itong ipahalata sa kanya. Nagsalita si Angelo para ilarawan niya ang ganda ng kapaligiran. Darling, alam mo ba na ito ang weakness ko sa buhay, ang makarating at mamalas ang mga magagandang lugar. Kung sana ay masisilayan mo ang nakikita ko. Ay wow, maalis ang problema mo at mga sama ng loob. Ewan ko kung nagets mo ang ibig kong sabihin Alam mo, kahit na ito ang unang nakasama ka at huli, ay hindi ko pa rin makakalimutan ang moments na ito na nakasama ko ang matagal ko nang minahal sa buhay ko. Camila, mahal na kita noong una pang makita kita sa opisina mo, kahit na parang tigre ang ugali mo Hindi ko alam kung bakit tumibok ang puso ko sa'yo, siguro yun ang tinatawag na pag-ibig, diba? At sasabihin ko sa'yo na kahit balang araw ay lumayo ka sa akin. Dahil bigla nagbago ang isip mo, ay nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. At least ay nakasama kita kahit na sa maikling panahon, darling. Napaluha sa pagkabigla si Camila sa hindi inaasahang sinabi ng binata. Ngayon ay damang-dama niya na ang mga sakripisyo ng binata sa kanya ay dahil mahal siya nito. Kahit nabulag pa siya ay hindi nagbabago ang damdamin nito, lalo na at nasilayan niyang bahagya ang mukha nito. Ramdam niya rin na kaya nagsalita ng ganoon ang binata, ay hindi ito sigurado sa sarili kung mahal din ito ng ganoon ang dalaga. Naisip ni Camila na hindi na lang magsalita, pero desidido itong patunayan sa binata ang pagmamahal niya dito. Sandaling naputol ang katahimikan nila nang magtanong si Angelo tungkol sa unang pag-ibig nito. Darling, mayroon lang ako sanang ibig na malaman sa'yo. Kasi nakausap ko noong isang araw ang papa mo, at nabanggit niya na parang ikakasal ka na sana, pero hindi natuloy at hindi niya alam kung bakit nagkaganon Ano ba ang nangyari doon ha? Napahagalpak ng tawa si Camila nang biglang naalala ang pangyayari sa buhay niya. Sumaya naman ang puso nito sa pagiging interesado ng lalaki sa private na buhay niya. At nakatuwaan niyan ikwento na medyo dramatic ang naging first love, na parang bang may malalim na panghuhugutan sa buhay. Alam mo ba darling, kung babalikan ko ang pag-iibigan namin ni Edward, ay masasabi ko na parang, take note ha, na parang nabihag niya ang puso ko Paano ba naman gwapo na at gentleman pa? At kung magsalita pa ay parang hindi marunong manglait ng kapwa, wow ganun. At ganito pa ang nangyari Nang nag-propose siya sa akin, ay sa harap pa ng mga magulang ko. Kaya akong si Tangang Camila ay medyo humanga ng kaunti sa kanya. Tapos nun, ay pinaschedule na ni Papa ang kasal namin. Mabuti na lang at 6 na buwan pa ang naging palugit. Kaya may pagkakataon pang magkakilala kami, diba? Pero kahit ganon, ay pakiramdam ko na hindi ako masaya at walang naging excitement sa buhay ko. Hanggang isang araw ay birthday ni Mama at nagkaroon ng malaking party sa mansion. Tiempo naman na dumating ang katropa kong dikit na nagsasaliksik tungkol sa creation na naitanong ko na sa'yo, diba? Hindi ko na matandaan kung paano nagsimula ang discussion kasi ay medyo may mga inom na kami Aba, nalaman ko ba naman na itong si Edward ay ateísta at mas pinaniniwalaan niya si Charles Darwin at yun evolution theory na mula daw tayo sa unggoy. Ang reason niya, bakit daw natin kamukha ang mga unggoy? At teka sandali darling,
yan din pala ang itatanong ko sa'yo, wag mong kakalimutan ha. Tapos ay parang nanglamig ako, dahil ito palang aking mapapangasawa ay hindi naniniwala sa Diyos. Nako, alam mo ba na ibig kong batukan ng subsob yun loko, nang malaman kong ganun. Sa inis ko ay naitapon ko tuloy yung singsing na ibinigay niya sa akin eh. Kaya ganun, iniwasan ko na lang siya, na hindi alam ng mga magulang ko, kung ano ang nangyari sa aming dalawa. Kaya darling, napakatanga mo kung pagsiselosan mo ang ganoong tao, di ba? Alam mo darling, napakaligaya nitong nararamdaman ko sa sinabi mo, kasi ay naniniwala ka sa Diyos, at pagliligtas niya sa iyo yan, di ba? Ngayon tungkol doon sa tanong mo kung galing ba tayo sa unggoy, at yung theory of evolution ni Darwin ay napakalaking katangahan yan. Alam mo ba kung bakit? Kasi hanggang ngayon ay may unggoy pa, dapat nawala na yan dahil nag-evolve na, di ba? At saka hindi nakasulat sa Biblia ang theory of evolution ni Darwin, bungang isip lang niya yan. Kasi lumuwag na ang tornilyo sa ulo eh. At ito pa, kung talagang galing tayo sa unggoy, bakit hindi pwedeng mailipat ang mga organs ng unggoy sa tao, di ba? Nakabalita ka na ba na insidente sa mundo, na kinuha ang puso, atay o baga ng urang-gutang at inilipat sa tao ha? Tungkol doon naman sa kung bakit daw natin kamukha ang mga unggoy, kung hindi ba naman siya tanga, kasi isa lang ang lumikha sa atin, kaya may resemblance tayo sa isa't isa, di ba? Alam mo kung buhay lang yang Darwin na yan, ay naku nabatukan ko na yan ng subsob kahit na makulong ako eh. Ano sa palagay mo darling? Napahagalpak ng tawa ulit si Camila, naiiling at nagtataka pa ito sa sarili. Kung bakit hindi niya naisip ito at naitanong sa ex niya. Napakasaya niya at nakasama ang mahal sa may tabing dagat. Parang ayaw na nilang matapos ang moments na nararamdaman nila. Nang sumunod na araw ay bumalik na ng tuluyan ang paningin ni Camila. Gusto niyang sorpresahin ang binata, kaya inutusan niyang lagyan ng tubig ang bathtub para paliguan siya. Darling, lagyan mo nga ulit ng maligamgam na tubig ang bathtub ha please. Maaling-sangan ang pakiramdam ko eh. Gusto ko lang na magbabad habang naliligo at nililinis mo ako ha. Agad na sumunod si Angelo. Walang say dahil routine na sa kanya ang gawaing ito. Hindi niya napapansin na masaya at nangingiti si Camila sa ikinikilos nito. Parang siyang prinsesa na paliliguan ng mga katulong na lahat niyang kailangan ay inihahanda ng maayos. Ibig niyang tumawa ng malakas sa nakikitang kilos ni Angelo, pero pilit na lang niyang pinigilan at hinayaan na lang niya na ipagpatuloy ang ginagawa. Napansin niyang seryoso ang mukha nito hanggang sa tuluyang inalis na ng binata ang lahat na saplot niya sa katawan at inalalayan siya hanggang makahiga sa bathtub. Kinuha na ni Angelo ang sabon at sponge at sinimulang sabunin nito ang likod at harap. Hanggang sa itinaas na niya ang isang paa ng dalaga at sinimulang sabunin ito. Medyo nakiliti si Camila at napatawa nang sinimulang sabunin ang hita nito at napahawak sa kamay ng binata. Agad nagsorry ang binata at nang tignan niya ang mukha ni Camila ay medyo kinabahan siya. Napansin niyang nakatitig ito at sabay kindat pa nito sa kanya. Parang nabuhusan ng yelo si Angelo at napaigtad sa kinatatayuan na nalilito, saka nautal na nagtanong sa dalaga. Mila nakakakita ka na? Kailan pa ha? Binigla mo naman ako. Darling, noong isang araw pa, pasensya ka na ha at hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Baka kasi mamiss ko yung pag-aalaga mo sa akin eh. Kaya hubarin mo na yung puti mong t-shirt at short para masabayan mo naman akong maligo dito. At nang matapos na ang pagpapantasya mo sa akin, okay ba? Hindi agad nakasagot si Angelo sa pagkabigla. Dahil hindi na nagbibiro si Camila sa kanya. Ang nasa isip niya dati ay bulag ito. At kaya lang pinababayaan siyang gawin ang pagpapaligo dito, ay dahil hirap siya sa kanyang kalagayan. Pero ngayon ay pwede pa niyang makatalik ito na parang pangarap. Biglang sumagi sa isip niya ang ama ng dalaga. At bago pa lumala ang mangyayari ay minabuti na lang na iwanan niya ang dalaga at hayaang maligo na mag-isa ito. Nainis ng bahagya ang dalaga pero inunawa na lang niya ang binata. Nang matapos na siya at lumabas sa banyo ay nakita niya si Angelo na nakaupo sa isang sulok at may malalim na iniisip. Lumapit siya sa binata at tinanong kung ano ang problema nito. Darling, ano ba ang problema mo? Hindi ko kasi magets eh. Alam ko ay nagmamahalan tayo,
Hindi ka ba natutuwa at gumaling na ako? Di ba pwede na nating maituloy ang mga pangarap natin at magkaroon ng panibagong buhay ha? Alam mo ba darling, yan nga ang pinagsikapan at pinaghirapan kong gawin ang gumaling ka. Alam mo na rin ang damdamin ko para sa'yo, di ba? Kaya nga sinamantala ko ang pagkakataon at para sabihin ko sa'yo ay yan ang pinakamaligayang nangyari sa buhay ko darling. Pero ngayon nahaharap tayo sa reality, ay naiisip ko lang ang magulang mo. Sa palagay mo ba ay papayag sila na magkatuluyan tayo sa ganitong angkas ng buhay natin ha? Ano na lang ang iisipin ng angkan ng pamilya mo ha, hindi ba malaking isipin ito? Tiyak na sasabihin nila ay mapagsamantala ako, na isang hampas lupa sa kahinaan mo. Sa isang araw ay maaari ka nang bumalik sa trabaho mo at ako na empleyado mo di ba? Kaya labis ang lungkot ko sa mangyayari at matatapos na ang pangarap ko. Pero may magagawa ba ako ha? Pag-isipan mo ito darling, at kung sakaling magbago ang isip ng magulang mo, ay narito lang ako. Nabigla at nalungkot si Camila sa mga nasabi ni Angelo. Napagtanto niya na may puntos ito at katulad ni Angelo ay napasama siya sa mga magagandang nangyari. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi basta-basta niyang isusuko ang pag-ibig dito. Maghihintay na lang ng magandang pagkakataon na mapatunayan ito sa kanyang mga magulang. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Angelo na sabihin ito sa mga magulang, at halos napaluha ang ina sa tuwa sa na lamang nagbalik na sa normal ang lahat. Agad naman inakbayan ng ama si Angelo para sabihin ang susunod niyang assignment na ikinagulat naman ng binata. Nagpapasalamat ako ng labis sa tulong mo sa anak ko, iho. Siya nga pala, nag-imbestiga pala ako sa opisina tungkol sa performance mo sa kumpanya at na-impress ako sa resulta. Matalino ka pala, kahit hindi ka ugnay ang trabaho mo sa pinag-aralan mo. At ito pa, halos lahat na employee ay humahanga sa iyo na parang pastor, at marami kang natulungan para tumaas ang moral nila. Kaya hindi na ako nagtataka ngayon na nabago mo si Camila. Anyway, mayroon tayong naging problema sa branch natin sa Cebu. At agad na pinatalsik ko ang general manager doon dahil sa anomalya na nangyari. Gusto ko na ikaw ang pumalit sa kanya ha. Gagawin kitang general manager doon, kaya ipahahanda ko na ang titirhan mo at sasakyang gagamitin. At pagbutihin mo ang performance mo kasi parang wild sila So, maghanda ka na at sa lalong madaling panahon ay ipadadala na kita doon. Nabigla at hindi halos makagalaw sa kinatatayuan si Angelo sa sinabi ng ama ni Camila. Tuwa at lungkot ang naramdaman niya dahil alam niya na malalayo na siya sa dalaga. Sa isang banda naman ay masaya na rin siya at masusustentuhan na niya ng sapat ang mga kapatid sa lahat ng pangangailangan ng mga ito. Masaya at nagpasalamat siya sa mga magulang ni Camila. Nang sumunod na araw ay magsisimula na ulit magtrabaho si Camila. Medyo tinanghali siya sa pag-aayos, pero masaya at excited naman na makita ulit ang kanyang opisina. Ibig niya rin makausap ang binata dahil parang hindi sila nagkaintindihan ng huli silang mag-usap. Nabigla ang lahat at hindi alam ang gagawin sa takot sa dating tigring amo. Pero hindi sila makapaniwala sa nangyari na masaya ito na nakiupo kasama nila para makihalubilo at humingi pa ng kape, saka may sinabi sa kanila na ikinabigla ng lahat. Alam niyo mga kasama na labis akong natutuwa at binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pang pagkakataon na mabuhay. Hindi naman kaila sa inyo ang nangyari sa akin, di ba? Kaya humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Sa mga masasamang nagawa ko at sana ay mapatawad niyo ako. Nagpapasalamat din pala ako sa isang lalaking tumulong ng malaki sa buhay ko at naging malapit sa puso ko. Teka nga pala. Nasaan si Angelo? Napanganga ang lahat at hindi makapaniwala sa pagbabago ni Camila. Bigla naman napatayo siya para hanapin si Angelo at nakita niya sa isang sulok ay inaayos ang mga dadalhing mga gamit nito. Nabigla at agad na napasugod sa binata para tanungin ito. Mahinahong siyang nagtanong at pinigil ang sarili na magalit, pero halos mapasigaw din. Angelo darling, ano ang ginagawa mo? Bakit lalayo ka na ba sa aking ha? Saan ka pupunta? Wala akong alam sa nangyayari para iwanan mo ako. Ano ba ang nagawa kong kasalanan sa'yo at pinahihirapan mo ako ha? Alam mo ba na unfair ka dyan? Camila kalma ka lang please, hindi kita iiwan. Inilipat ako ng papa mo sa Cebu branch natin. At ginawa niyang general manager doon, okay ba?
Kaya huminahon ka lang at nakatingin lahat sa atin ang iyong mga empleyado eh. Hindi napigilan ni Camila na lumuha dahil magkakalayo sila sa isa't isa, kaya mahigpit na niyakap niya ang binata. Naikinalaglag naman ng mga panga ng mga nakatinging empleyado na nakatayo. Nagulat na nagtataka at hindi maubos maisip kung paano napaibig ni Angelo ang tigreng boss nila. Nabiglang parang naging kuting sa binata. Hinaplos ni Angelo ang mukha ng dalaga sa kahinalikan sa noo. Para kumalma ito at marahang nagpaliwanag sa nangyayari. Darling, ganito yung nangyari at ipapaliwanag ko ha. Di ba alam mo naman na ang papa mo ang nagbigay pahintulot sa akin na personal kitang pagsilbihan? Ngayon sinabi niya sa akin na kapag natulungan kitang gumaling, ay bibigyan niya ako ng break dito sa kumpanya. Pero ang totoo sa aking puso, ay kahit na walang kapalit ay talagang tutulungan kita. Dahil mahal na mahal kita, naiintindihan mo ba yon? Kaya noong ibinalita ko sa kanya na nakarecover ka na ay eto na, sa tuwa ng papa at mama mo ay ini-assigned niya agad akong general manager sa Cebu. Di ba magandang oportunidad sa akin ito, para lalo ko pang malaman ang pasikot-sikot sa negosyo. Kung iniisip mo naman na iiwanan kita ay naku, baka ikaw at hindi ako. Kasi nararamdaman kong ibig ng iyong papa na magkabalikan kayo ng ex mo eh, kaya nasa iyong discretion na yon. Anytime naman ay pwede tayong mag-usap sa cellphone, di ba? Kaya kalma ka darling, inaasahan ko na ito at saka maganda na itong mangyayari, di ba? At least, sa normal mong katayuan ay malalamang mo ang magiging tamang desisyon mo darling. Sige darling, okay na ako sa ngayon. Palalagpasin ko muna ito ngayon at haharapin ko si papa at ang ex ko kung yan ang gusto niya. Kung noon una ay nasabi ko sa'yo na ibig kong batukan ng subsub ito. Pues ngayon hindi lang ganon ang gagawin ko. Kundi ipapahiya ko pa siya sa papa ko para makita niya ang hinahanap niya ha. Gumaan at lumuwag ang nararamdamang damdamin ni Camila. Masaya at kontento siya sa sinabi ni Angelo. Kaya nang aalis na at nagpapaalam na ang binata, ay niyakap ni Camila ito sa liig at hinalikan sa labi ng mariin. Na halos ikinalaglag ng mga mata ng mga empleyadong nakakakita sa eksena ng dalawa. Nang nakaalis na si Angelo ay napansin pa rin ni Camila na nakatulala at nakatingin pa rin ang mga empleyado sa kanya. Napangiti siya at nakapamaywang na ginantihang titigan din sila. Sa hiya nila sa boss ay sabay-sabay na bumalik sa kanilang pwesto na parang walang nakita. Nang sumunod na mga araw ay kinausap na si Camila ng papa niya. Hindi na ito ikinagulat niya dahil handang-handa na siya sa mangyayari. Ibig na rin niyang makaharap ang mga magulang at ex para matapos na ang problema. Nalalaman niya na kaya lang pursigido ang kanyang papa, ay hindi nito kilala si Edward na ateista. At nababalot lang ng kaipokrituhan ang pag-ugaling ipinakikita nito sa harap nila. Palibhasa ay may pera din. Camila anak, ibig ko lang na malaman mo na hindi namin maipaliwanag ng mama mo ang ligaya sa puso namin at normal na ang kalagayan mo, di ba? Napakalaki ng pagpapasalamat ko kay Angelo at hindi naman lingid sa iyo ang ginawa ko sa kanya, di ba iha? Ngayon, alam mo na hindi ka na sa pabata kung di sa patanda. Kaya nais ko sana na mag-settle ka na at kung sakali ay makita pa namin ng iyong ina ang apo ko bago kami mawala na sa mundo ha iha. Hindi naman kaila sa'yo na mayroon akong napupusuan, di ba? Hindi ako interesado kung anuman ang nangyari sa inyong dalawa. Alam ko naman na lahat ay may second chance, di ba? Sa aking nakikita ay malaki ang maitutulong ni Edward sa negosyo dahil matagal na ang experience niya sa industriya. Alam kong naiintindihan mo ito anak dahil matalino ka naman, okay iha? Ay yes papa, naunawaan ko ang nararamdaman ninyo ni mama. Kaya nga hindi na ako tumututol sa iminumungkahin niyo sa akin eh. Okay, payag na po ako na mag-asawa ngayon at gusto ko na rin magkaroon ng makakasama sa buhay. Naisip ko po na mahirap ang mag-isa lalo na at may mangyaring masama sa'yo, okay po. Ngayon ano naman ang maisa-suggest nyo at papaano naman po ang gusto nyong mangyari dito? Yes anak. Gaya ng nasabi ko sa iyo na itong anak ng matalik kong kaibigan na naging kasama ko rin ng matagal sa negosyo ay botong-boto ako sa kanya. Bukod pa sa magandang lalaki ay matalino pa sa negosyo, di ba? Hindi mo pala na itatanong nang huli kaming mag-usap ni Edward, ay nabanggit niya sa akin na hindi pa rin nagbabago ang pagtingin niya sa iyo. Nasabi pa niya sa akin na matagal na niyang ibig kayong magkabalikan. At anytime sabihin ko lang ay gusto niyang hingin ang kamay mo sa akin.
Hindi ko na itinanong pa sa kanya kung ano at bakit kayo nagkalamigan. Dahil para sa akin ay hindi na importante yun eh. Basta ang mahalaga ay magkatuluyan kayo at maging masaya ang ating mga pamilya, di ba anak? Inis na inis at galit na galit si Camila sa nalaman sa ama. Sobra ang kasinungalinga at kaipokrituhan ng lalaki na ibig talaga niya itong batukan ng subsub. Pero nagpigil na lang siya sa harap ng kanyang mga magulang para hindi makahalata ang mga ito. Tamang-tama na pag nagharap-harapan na sila, ay ibunyag niya sa kanilang lahat ang nakatagong malademonyong ugali nito at ipahiya niya ng todo ang lalaki sa harap ng kanyang magulang na naloloko nito sa kilos at para naman ito matauhan at lumabas ang tunay na ugali nito. Okay sige pa, gusto pala niya na magkabalikan kami, nagtataka lang po ako kung bakit ay hindi ko man lang naramdaman ang presensya niya noong nasa gitna ako ng dilubyo ko ha. At ngayon ay ibig pa niyang hingi na ang kamay ko po. Okay sige, bale pagpunta niya dito parang mamamanhikan na siya. Di dapat ay isama na niya ang kanyang mga magulang para kumpleto na po diba? Iha, natutuwa ako para sa iyo anak. Halos parang hindi na kita kilala ngayon eh. Hindi lang nag-iba ang ikinikilos mo, kundi pati ang pananaw mo sa buhay. At saka ang totoo niyan ay ako ang may kasalanan dahil ako ang pumipigil kay Edward na puntahan kanya Ayaw ko lang makita kanya sa kalagayan mo. Ano't ano pa man, I'm happy for you. Just keep up the good works, Iha. Nabawasan ang nararamdaman niyang bigat sa loob, at napagpasyahan na paghandaan ang encounter niya sa dating ex, lalo na at napagwari niya na katawan lang ang gusto nito sa kanya. Tinawagan niya agad si Angelo para humingi ng payo at konsulta sa Biblia. Napakasaya niya at naging very excited sa mga payo ng kanyang darling. Habang tumatagal ay lalo niyang napagkukumpara ang dalawang lalaki sa buhay niya at nadadagdagan ang paghanga niya kay Angelo at nasigurong hindi nagkamali sa pagpili sa magiging asawa niya. Tama si Angelo sa desisyon nito na tanggapin ang ibinigay na posisyon ng ama. Dahil madali nitong malalaman ang pasikot-sikot ng kumpanya at masanay sa pamamalakad dito. Napagkasunduan naman ng dalawang pamilya ang pamanhikang gagawin kay Camila. At dumating ang araw ng kanilang pinag-usapan. Nagpahanda ng dinner ang ama ni Camila at excited ang mga magulang sa pag-uusap nila. Grooming nang lumabas ang dalaga na ikinagulat ng pamilya ni Edward. Parang hindi nagdaan sa dilubyo ng buhay ang postura nito na animoy isang modela sa ganda. Napanganga sa paghanga si Edward sa itsura ni Camila. Hindi siya makapaniwala na ito ang dating naging ex niya. Nagsimula na silang kumain at sinadya pa ni Camila na tumabi kay Edward, na halos ay ikinagulat nito lalo pa nang nginitian niya ang binata. Hindi na nakatiis na magsalita ang ama ni Edward. Kumpadre, parang nasa old days ang pakiramdam ko Natatandaan ko pa nang ikakasal kayo, ay nahuli ako sa okasyon at naging dramatic entrance pa ako diba? Sobra ang hiya ko nun Pero ngayon ay nagtataka ako dito sa anak ko. Kung bakit anong nangyari dito sa dalawa at humantong pa hanggang ngayon, itong pag-uusap nating ng pag-iisang dibdib nila. At tito, hanggang ngayon po ba ay hindi pa ba nasasabi nitong si Edward sa inyo ang nangyari sa amin kung bakit nagkalamigan kami ha? Wow! Edward naman, kung sa bagay kaya nga napakaganda ng pagkakataong ito diba? Gusto ko kasi na bago magsimula ang ating pag-uusap para sa ating pag-iisang dibdib ay malaman naman ng ating mga magulang ang tunay na nangyari sa atin para wala naman tayong inililihim sa kanila diba? At kung ano't ano pa man ang maging desisyon natin ngayon, ay wala sanang samaan ng loob tayo, okay ba yun? Kaya Edward ibinibigay ko sa'yo ang pagkakataong ikaw muna ang magkwento sa amin kung ano talaga ang nangyari sa atin ha? Alam mo naman na kaya ako napahanga at napabilib sa'yo, ay dahil dyan sa magandang pananalita mo sa harap ng mga tao, diba? Nagulat at napanganga na parang nabuhusan ng yelo sa kinatatayuan ang lalaki. Hindi niya akalain na magsasalita si Camila ng ganoon, natigilan at huminga ng malalim bago nagsalita ito sa kanila. Ma, ganito po yun. Pa, mayroon lang po kaming maliit na pinagtalunan na hindi naintindihan pati ng mga kaibigan ni Camila na natatandaan ko. Nagkaroon po kami ng pagtatalo tungkol po doon sa creation ng tao. Nasabi ko na mas naniniwala ako sa evolution theory ni Darwin, na para sa akin ay walang naman kabuluhan pero masyadong ikinagalit ni Camila.
Hinihingi ko naman ang katwiran niya, wala naman matibay siyang sinabi sa akin. At tapos ay hindi na niya ako kinausap hanggang nagkalamigang na lang kami. Lagi ko po siyang pinipilit na kausapin para magkasundo po kami. Kasi po ay nagtataka rin ako sa kanya na wala naman connection ito sa pagsasama namin kung sakaling magkakatuluyan kami, hindi po ba? Wow! Edward! Talagang hindi ako nagkamali sa'yo. Bukod sa napakagandang pananalita mo na dahilan sa pagtatago sa tunay mong ugali, napakasinungaling mo pa pala ay naku. Bakit hindi mo ipagtapat ang talagang ikinagalit ko sa'yo ha? Na ikaw ay atheista at hindi naniniwala sa Diyos, diba? Aba, napakahirap na makisama sa taong walang Diyos, hindi mo ba alam yun? Dahil ano ang magiging basihan kung tama o mali ang magiging desisyon, di kung ano na lang ang lumabas sa kokote mo yun na ang tama ha? Paano na lang kung bigla mong naisip habang nagsasama tayo at nagsawa ka sa akin bigla mo akong iwanan ha? Dahil wala kang Diyos at budhi, sasabihin mo namang tama lang yun, diba? Paano na lang kung sakaling mainis ka sa anak natin dahil sa kakulitan patayin mo ay okay lang yun ha? Kasi nga ay wala kang pinaniniwala ang Diyos at ang Diyos mo ay ang pera mo lang, diba? Hindi ba posible yun sa taong hindi alam ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa at ang iniisip ay ang sariling niyang katwiran lamang? Kayo po naman tito, naniniwala po ba kayo na sa unggoy tayo nagmula? Nabigla ng todo ang kanilang mga magulang at hindi inaasahan ang mga sinabi ni Camila. Pati ang kanyang ama ay natulala at hindi makapagsalita at parang nabuhusan ng yelo sa nalaman sa katauhan ni Edward na hindi niya inaasahan. Naguluhan din ang mga ina nila na sa katauhan ni Edward ay hindi nila akalain na hindi pala ito naniniwala sa Diyos. Hindi rin makasagot ang ama ni Edward dahil mahina rin ang paniniwala nito sa Diyos na parang katulad din ng kanyang anak. Kaya minabuti na ni Camila na magpatuloy pa para hindi maputol ang momentum sa pagsasalita. Curious lang ako, Edward. Kasi, bakit hindi mo man lang naisipang akong dalawin, noon nangangailangan akong magkaroon ng kasamang tutulong sa akin ha? Dahil ba pinigilan ka ni Papa at nagpapigil ka naman Hindi mo man lang inalam kung bakit ibig kong magpakamatay. Tapos ngayong gumaling na at bumalik na sa normal gusto mo na ngayon akong asawahin. Talagang nagpapatunay na sariling kaligayahan mo lang ang alam mo at wala kang pakialam sa damdamin ng iba. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa taong walang Diyos Yung ikakasaya lang sa sarili ang laging inaatupag pero sa iba manigas ka sa buhay mo. Papaano ngayon kung madisgrasya ulit ako at ikaw lang ang taong maaasahan ko sa buhay? Ay naku, mahirap yatang isipin yun ha. Salamat na lang sa Diyos at may isang tao pa na malakas na nagmalasakit sa akin. At binuhat ako para ilayo sa disgrasya. At itong taong ito ang nagpabago ng pananaw ko sa buhay. At siya ang nagpalakas sa akin sa paniniwala ko sa Diyos. Para patunayan ko sa iyo ang lahat ng ito ay sasagutin ko yang minamaktol mo na hindi ko kayang sagutin noon at makinig kang mabuti ha. Sabi mo ay mas naniniwala ka kay Darwin's Theory of Evolution kaysa sa creation ng Diyos, diba? Okay ito. Una, tama ka at hindi nga mababasa sa Biblia yung Darwin's Theory of Evolution. Okay, ngayon kung totoo yung Theory of Evolution mo, bakit hanggang ngayon may unggoy pa sa mundo ha? Dapat extinct na yan dahil nag-evolve na nga, diba? Kung hindi ka ba naman tanga Pangalawa, kung talagang galing tayo sa unggoy, bakit hanggang ngayon ay hindi ka nakabalita sa buong mundo na ipinalit ang mga organs ng urang-gutang ha? Katulad ng puso, atay, bato, sa tao kung mula tayo sa unggoy, diba? O paano na yan ngayon, pareho na kayong tanga ni Darwin yan ha? Pangatlo, sabi mo ay bakit kamukha natin ang unggoy, yan ang tanong mo noon sa akin, diba? Kung hindi ba naman may malaking katangahan ka? Kasi, iisa lang ang lumikha sa atin, ang Diyos. Kaya may resemblance tayo sa mga especies na nilikha niya, diba? Parang ganito, yun isang karpentero ay makikita mo na may pagkakahawig doon sa mga ginawa niya, diba? Ngayon kung pilosopo ka pa, at hindi sang-ayon sa mga sinabi ko, ay mabuti pa ay papayuhan na lang kita ha. Maghanap ka na lang ng maliligawang unggoy at yun ang asawahin mo. Dahil sabi mo ay doon ka galing At para malaman mo kung ano ang naging relasyon ko sa lalaking nagmalasakit sa akin. At nagpabago ng aking pananaw sa buhay ay sasabihin ko sa'yo.
Tinulungan niya ako ng buong puso na walang pag-aalinlangan sa dilubyo na naranasan ko at hanggang sa madali kong paggaling. At ito pa, hindi ako nahihiyang banggitin ito sa'yo ng buong puso na siya ang naging mata ko noong bulag pa ako eh. Papaano, siya ang nagpapaligo at nagsasabon ng buo kong katawan ha, siya ang naghugas ng puwet ko pag tumatay. Sa madaling salita ay nakita na niyang lahat ang mga butas at balahibo ko sa katawan. And you know what, kahit nasa kahinaan ko ay iginalang niya ako at hindi kailanman pinag-isipan ng masama. Kasi naniniwala siya sa Diyos at may takot dito na hindi katulad mo. Naiintindihan mo na siguro ha ang damdamin ko kung meron ka noon. Kung bakit siya ang gusto kong maging asawa eh. Siguro naman ay sapat na ang mga nasabi ko para layuan mo na ako ng tuluyan. At higit sa lahat para malaman mo na mamatamisin ko pang mamatay kaysa maging asawa mo, peste. Parang binuhusan ng yelo ang lahat na kaharap ni Camila sa mga sinabi nito. Kaya sa sobrang pagkahiya ni Edward, na dahil sa walang maisip na maitutol para sagutin ang mga katwiran ng dalaga, ay lumabas ang pagkademonyong ugali nito. At sobrang nagalit at napatayo sa panggigigil na ibig niyang suntukin si Camila. Naramdaman naman ng ama ni Camila ang ibig gawin ni Edward, pero naagapan ng ama at tumayo at niyakap para sanggahan na lang ang anak nito. Malakas namang napasigaw ang dalawang ina sa pangyayari. Biglang tumayo ang ama ni Edward at mabilis na hinila na ang anak para mailayo kay Camila at dali-daling umalis na ang pamilya sa mansion. Nang sila na lamang tatlo ang natitira ay napabuntong hininga ang ama ni Camila saka nagsalita. Ay iha, alam mo, masyado akong nabigla pero pinahanga mo ako ng husto sa mga ginawa mo eh. Kasi tinatanong ko nga ang sarili ko na kung bakit ay hindi ko man lamang napansin ang pagkatao ni Edward. Ayun nga, gaya ng sinabi mo ay nadaya niya ako at napagkamalan ko na sa kilos niyang laging mahinahon ay nag-akala akong mabait siya. At ang malaki ko pang pagkakamali ay hindi kita pinansin na parang nabale wala ka sa akin. Pero namangha akong masyado sa katwiran mo na pati ako ay napanganga eh. Ganyan ba katahlas ang natutunan mo kay Angelo ha? Well, hindi na ako magtataka kung bakit nahulog masyado ang loob mo sa kanya ha. Kaya nga nagpapasalamat ako ng husto kay Angelo ngayon eh. Naisip ko na lang, kung wala siya ay baka nawala ang kaisa-isa kong eredera sa akin iha. Okay, kailan ang balak niyong magpakasal ha? Alam mo namang sabik na kami ng mama mo na magkaapo ha iha. Halos tumalon sa tuwa at namilog ang mata ni Camila sa mga nasabi ng ama. Ngayon ay wala nang alinlangan pa at rason para iwanan siya ni Angelo at matupad ang pangarap nilang dalawa. Sobra ang excitement at hindi niya napansin na nakatingin pa sa kanya ang ama at ina nito na hinihintay ang sagot niya. Halos napapaiyak siya nang sumagot sa ama. Ay sorry pa, pasensya na at medyo nadala lang ng tuwa ang sarili ko eh. Pero kung ako ang tatanungin mo, ay of course sa lalong madaling panahon. Kaya lang parang gusto kong surpresahin ang darling ko eh. Pabayaan mo muna kayang planuhin ko pa po ito para masaya naman. Napangiti lang ang mga magulang ni Camila. Masaya at proud sila sa anak sa mga pagbabago na ipinapakita nito. Nagpapasalamat sila ng marami sa Diyos sa mga nangyari. Hindi nila akalain na sa isang ordinaryong empleyado ay nabago ito. Okay, hands up ako dyan iha, ikaw na ang bahala magplano. Tutal nagtitiwala ako sa'yo ngayon sa nangyaring ganito sa buhay mo eh. Ang sa amin lang ng iyong ina. Na sa lalong madaling panahon ay makita namin yang aming apo. Maliwanag ba yon ha? Naghagalpakan na lang sa tawa ang pamilya. Very excited naman si Camila at pinag-iisipan niya kung papaano isasagawa na masurpresa ang darling niya. Nang makapag-isip-isip na siya ay minabuti niyang tawagan ang darling. Titignan niya para matantiya kung pwedeng umubra ang naiisip na gagawin para hindi makahalata ito. At kung papaano naman sasagutin ng binata itong binabalak na gagawin niyang situation na kunwari ay nangyari sa usapan nila ng kanyang ex. Halos hindi niya mapigil ang pagtawa at pinipilit na maging kalma ang sarili habang tinatawagan ang darling at hinihintay ang sagot nito. Hello darling, kumusta ka na ba dyan? Sana naman ay enjoy ka sa bago mong trabaho ha. May mga solution ka na ba sa mga problema ng kumpanya dyan sa lugar mo ha? Yes darling, medyo challenging na ang nangyayari dito sa Cebu eh. Pero for sure ay maraming akong matututunan dito. Teka sandali muna.
Ano naman ang nangyari dyan sa sinasabi mo na parang pamanhikan ni Edward ha? Maganda ba o pangit ang mga naging resulta ha? Darling, yan nga ang ibabalita at sasabihin ko sa'yo eh. Huwag ka sanang mabibigla ha, kasi parang hindi umubra ang katwiran ko kay Papa at kay Edward eh. Pinagtulong-tulungan nila ako at hindi halos makasagot sa mga pangyayari eh. Yung ama ni Edward ay nagbanta pa sa negosyo namin. Nagkaroon nga ng medyo commotion sa mga pag-uusap namin at sinabi pa nga ng ama ni Edward na kung hindi ako magpapakasal sa kanyang anak. Hindi maganda ang mangyayari dahil wala na siyang maihaharap pang mukha sa mga kumpadre nila. Sa dahilan na nalaman na nila ang pag-iisang dibdib namin. At ang isa pa na-schedule na ng ama niya ang announcement para sa kasal namin ngayong linggong darating. Ano naman ang masasabi mo ha, darling? Kung may paraan pa para makaiwas ako, ay sabihin mo na bago pa ito mangyari ha. Nabigla at hindi kaagad nakasagot si Angelo sa mga sinabi ni Camila, parang naisip niya na maaaring dito na magwawakas ang kanyang pangarap. Sa kabilang linya ay hindi mapakali si Camila at hawak naman ang tiyan, at halos hindi na mapigilang tumawa ng malakas habang hinihintay naman ang kasagutan ni Angelo. Ay, darling, para sabihin sa'yo ay inaasahan ko na yan, na maaaring ganito ang magiging kalalabasan eh. Ang totoo ay inihanda ko na ang sarili ko sa tunay na mangyayari. Di ba nasabi ko naman sa'yo noon, na maligaya na ako kahit kaunting oras ay nakasama kita at naging darling ko sa pangarap. Ayos na yun sa akin, ano naman ang magagawa ko sa kalagayan kong ito di ba? Kaya bahala na ang Diyos sa buhay ko, baka malay mo sa dako pa dyan ay pagkalooban ako ng babae na para sa akin kapalaran di ba? Kaya nagpapasalamat ako sa mga maliligayang araw natin, hindi ko yon makakalimutan. Hayaan mo kung kailangan mo ng payo ko ay anytime narito lang ako, okay ba? Natouch ng bahagya ang puso ni Camila sa nasabi ni Angelo sa kanya. Ngayon naramdaman niya at nalaman ang puso ng mahirap at tapat na tao. Kahit mabigo man ay maluwag pa ring tatanggapin at haharapin ito, na parang napakahirap ito at hindi niya kayang gawin. Napalitan naman ang mood niya, kaya maluwag na sumagot ito, at wala na siyang binanggit pa na makakapagpatawa sa kanya. Kaya sinikap niyang maging seryoso sa oras na ito para sa tingin ni Angelo ay totoo. Darling, mayroon akong hihilingin lang sa'yo at please, wag mo akong bibiguin ha. Sa announcement ko, ay ipangako mo sa akin na isasama mo ang mga kapatid mo ha, para naman makilala sila. At ipapareserve ko na ang table para sa inyo. Okay ba yun, darling? Nang nangako na si Angelo at tinapos na ang usapan, ay hindi na napigilan ni Camila na tumawa ng malakas, at hawak ang sumasakit na tiyan nang matapos ang kanilang pag-uusap. Nagdesisyon siya na mag-transfer ng 10 million pesos sa private account nito, dahil sa saya ng magiging panibagong buhay, at alam niya na itatanong ito ng binata pero kailangan maging sure siya na pupunta ito. Nang sumunod na araw ay nagpa-meeting si Camila sa kanyang mga empleyado para sabihin kung paano siya matutulungan ng mga ito at para maisagawa ang naiisip na sorpresa sa darling. At masaya siyang humarap na ikinabigla nilang lahat. Okay, kaya ko kayo ipinatawag ay may announcement ako na sasabihin sa inyo at sana ay makinig kayong mabuti ha. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa mga tulong niyong nagawa sa pagsunod sa aking mga utos, na kahit maargabiyado at maapi kayo ay okay lang ito, lalo na sa mga okasyong nating nagdaan, di ba? Alam ko na parang ginawa ko kayong alila, pasensya na ha. Sana ay patawarin niyo ako sa pangit na pag-uugali ko. Kayon ay gusto kong makabawi naman sa inyo, ayos ba yun? Bibigyan ko kayo ng bonus ha, okay ba? At least 1 month each, pwera pa ito sa ordinary bonus ha. Pero yung hindi makakasunod sa utos at instruction ko, ay bahtok at kutus ang ibibigay ko. Maliwanag ba yun ha? Biglang nagtawanan ang lahat sa pabirong sinabi ni Camila. Hindi nila inaasahan na mabait pala ang boss nilang tigre. Nagtataka sila at hindi nila mahulaan ang ipagagawa nito. Hindi na nakatiis na magtanong ang isang employee sa kanya. Ma'am, ano po ba ang ipag-uutos niyo sa amin na aming gagawin? At nang hindi naman mabatukan at makutusan kung sakaling hindi makasunod sa utos po ninyo. Oo nga pala, kasi dito sa linggong darating ay magkakaroon ako ng announcement sa kasal namin ni Angelo. Kaya ang gusto ko ay ipaayos nyo ng maganda ang pagdarausan ng okasyon namin ha, maliwanag ba?
At doon sa lamesa namin ay magpadagdag pa kayo ng 2 pang silya para sa mga kapatid niya. At lahat kayo ay mag-ayos ng bongga dahil kayo lang ang espesyal na bisita ko doon, maliwanag ba ha? At ito na ang mahigpit kong utos sa inyo, na huwag nyo itong ipaalam kay Anghelo o makakuha man siya ng hint sa gagawin natin, maliwanag ba ito? Kasi malaking sorpresa ko ito sa kanya, at pag nagkamali kayo ay wala na ang bonus at ako mismo ang babatok at kukutos sa inyo. Napakaliwanag ba nitong instruction ko ha? Napanganga at natulala ang lahat na nakikinig kay Camila, hindi sila makapaniwala na magkagusto ito sa isang empleyado lang sa kumpanya, kaya hindi nakatiis ang isang tauhan at nagtanong kay Camila. Ma'am, huwag po sana kayong magagalit sa itatanong ko po. Kasi hindi ko po magets kung papaano nyo nagustuhan si Anghelo sa layo po ng agwat ng buhay nyo. Napakaswerte naman niya at napaibig niya kayo. Well, ganito yun. Sa biglang isip ng pangkaraniwang tao sa nangyari, ay maaari ngang sabihin na maswerte si Anghelo sa nangyari sa amin eh. Pero kung ako ang tatanungin mo, ay napakaswerte ko sa kanya eh. Alam nyo ba kung bakit? Kasi kung hindi dahil sa kanya ay baka patay na ako. Alam ba ninyo yun ha? Kasi sa aksidenteng nangyari sa akin na nabalitaan nyo, ay nabulag ako na pansamantala. At ito ay hindi ko kayang matanggap-tanggap na nangyari sa buhay ko. Siguro kung kayo ang tatayo sa akin, ay napakahirap isipin na dahil sa sanay ka sa buhay na marangya at nasusunod ang lahat ng gusto mo, ay biglang nawala ito sa isang saglit eh. At si Anghelo lang ang tumulong sa akin at naging mata ko. At tinulungan niya ako ng buong puso at napalapit ako sa Diyos. At naintindihan ko na pagsubok ito sa akin. Para naman magising ako sa kalupitan ko sa kapwa eh. Ay naku, napakahabang istorya lang kung sasabihin kong lahat ang nangyari sa akin eh. Siya na lang ang tanungin niyo, okay ba? Nabigla silang lahat at naawa sa boss at naintindihan nila ang dinanas na dilubyo nito, kaya tumahimik na lang sila at nagbalik na sa kanilang trabaho. Nang sumunod na araw ay nakatanggap ng bank notice si Anghelo, at laking gulat nito na nagkaroon siya ng malaking pera sa personal account. Nang suriin niya ay nanggaling sa Suarez Enterprises, agad niyang tinawagan si Camila pero hindi siya sinasagot nito. Naisip niya na baka kasi hindi na sila magkakatuluyan ay niregaluhan na lang siya ng dalaga. Pero kailangan din niyang malaman dahil labag ito sa kalooban niya, sa dahilang lahat ng ginawa dito ay kagustuhan niya. Anyway, magkikita naman sila sa linggo at doon na lang niya lilinawin ito. Dumating na ang pinakahihintay na araw ni Camila, at masaya siya na makikita na niya ang darling at hindi na sila magkakahiwalay pa. Wala naman gana si Anghelo na dumalo sa magaganap na announcement, dahil sa isip niya ay tiyak na masasaktan lang siya kapag nakita ang mahal na ikakasal sa ibang lalaki. Pero dahil may ibig siyang linawin dito ay kailangan niyang makita si Camila, kaya minabuti na nilang maghanda ng kanyang mga kapatid para pumunta na sa okasyon. Tinawag naman ni Camila ang isa sa nakakaalam sa pag-aayos ng venue at tinanong ito. Ana, kumusta ang venue? Maayos na ba ito? Dumating na ba si Anghelo? Please tawagan mo na lang ako pag dumating na siya ha. Ma'am, maayos na pong lahat at tumawag na po sa amin si Anghelo na on the way na daw po sila. Bigyan ko po kayo agad ng latest pag narito na po siya. Maraming salamat Ana, pinasaya mo ako at sana ay walang mabatukan at makutusan sa inyo ha. Sige, pupunta na ako dyan ngayon. Ilang sandali pa ay nakarating na si Anghelo, kasama ang mga kapatid nito. Bahagyang nagulat siya sa ambience na nakita niya sa kapaligiran. At ang mga kaopisina na nakadress to kill na hindi pangkaraniwang nangyayari sa mga okasyon ni Camila. Hindi siya makapaniwala na mas maayos pa ang mga suot nila kaysa kanya na casual lang. Halos lahat ay napatingin sa kanya sa pagpasok niya sa venue na ikinahiya niya sa pag-aakalang napansin lang nila ang casual niyang suot. Kaya nagtungo na lang sila kasama ang mga kapatid nito sa isang sulok. Pero laking gulat niya nang lapitan siya ng 2 kaopisina niya at pinilit na umupo sa lamesa na may pinakamagandang ayos. Good evening Sir Anghelo, kasi po ay ipinagbilin po sa amin ni Ma'am Camila na doon po kayo umupo at hindi dito. Sige na po, baka mapagalitan pa kami at isipin na hindi sumusunod sa utos niya. Kilala naman po niyo si Ma'am, diba? Walang nagawa si Anghelo kundi sumunod dahil marami pang lumapit sa kanila na empleyado at yun din ang ipinapakiusap sa kanya.
Nang nakaupo na siya at ang dalawang kapatid ay hinainan na sila ng appetizer na ikinatuwa ng kanyang mga kapatid. Maya-maya pa ay nagpalakpakan na ang mga bisita at nakita niya ang dalaga na kasama ng ama na akala mo ay model sa ayos at suot niya. Nalungkot si Angelo at parang ito na ang huling makikita niya sa dalaga. Naisip niya na pag dumating ang napapangasawa nito ay aalis na lang sila dahil parang hindi niya ito makakayang makita pa. Napatingin saglit si Camila sa kanya na nakangiti at kumaway pa ito ng bahagya. Hindi na kumibo ang binata at yumuko na lang sa lungkot na napansin ni Camila. Pinigilan na lang ang sarili na tumawa nang makita ang lungkot ng lalaki. Maya-maya pa ay masayang nagpasimulang magsalita na ang ama. Magandang araw sa inyong lahat. Napakasarap sa pakiramdam na makita kayong lahat na naririto upang makiisa sa isang espesyal na okasyon para sa dalawang taong malapit na nating tawagin bilang mag-asawa. Ang pagmamahala nila ay isang halimbawa ng tamang timpla ng pag-unawa, pagtitiwala at pagkakaibigan. Sa bawat kwento nila, makikita kung paanong ang tadhana ay unti-unting pinaglapit ang kanilang mga landas. Ngayon, habang binibilang natin ang mga araw bago ang kanilang kasal, sama-sama tayong magbigay ng suporta at pagbati sa kanila. Naway patuloy silang gabayan ng Diyos sa pagmamahal at biyaya sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Palakpakan natin ang dalawang malapit ng ikasal, sina Camila at Angelo. Maraming salamat sa inyong lahat. Nagtayuan at nagpalakpakan ang lahat ng naroroon saksi. Parang binuhusan ng yelo at masyadong nabigla si Angelo. Nagtindigan ang kanyang balahibo nang marinig sa ama ni Camila ang kanyang pangalan. Hindi siya makagalaw sa kinaupuan na nanginginig pa nang napansin niya na ang lahat ay nakatingin sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari na halos mawalan siya ng ulira. Hanggang tinawag na siya ni Camila, na mailambing na lalong ikinalakas ng kabog ng kanyang dibdib. Ano ka ba naman darling, lumapit ka na dito at sabik na akong mayakap ka ha. Sige ka baka magtampo na ako rito. Ikaw rin kasalanan mo pa. Nanginginig pa ito na halos hindi makatayo, saka parang lasing na lumapit sa dalaga. Sinalubong naman siya ni Camila at mahigpit na niyakap at hinalikan sa labi. Nagpalakpakan pa ulit ang mga saksi na tuwang-tuwa na napapasigaw pa ang ilan. Hanggang sa umupo na sila ay takang-taka pa ang dalawa niyang kapatid at nakatitig lang kay Camila. Kaya hindi nakatiis si Bella at tinanong ang kuya nila na hindi halos makapagsalita, kaya si Camila ang sumagot. Kuya, sino siya ha? Napakaganda naman niya na parang Miss Universe eh. Saka bakit ka hinalikan ha? Bella, ako ang ate Camila mo ha, ang asawa ng kuya mo. O ano alam mo na ha? E di ngayon ay kilala na ninyo akong dalawa diba? At magkakasama na tayong lahat at hindi na maghihiwalay pa, okay ba? Niyakap si Camila ng dalawang kapatid nito na masayang-masaya, habang si Angelo ay napaluha at hindi maipaliwanag sa sarili kung paanong naipagtanggol siya sa mga magulang nito. Ngayon lang siya naniwala na hindi nagbibiro si Camila na mahal siya at handa itong maging asawa niya. Habang napakasaya ng okasyon ay naalala niya na itanong sa asawa ang inilagay nitong pera sa bangko niya. Darling, meron lang akong hindi maintindihan kung bakit naglagay ka ng malaking pera sa personal account ko. Ano ba yun ha? Darling yun ba? Kasi medyo nag-alangan ako na baka hindi ka dumating eh. Patawad ha, kasi napagtripan kita, na kunyari ay hindi umubra ang katwiran ko at mapilitang magpakasal sa Edward na yun. Pero ang totoo ay muntik na niya akong suntukin pero sinanggahan naman ako ni Papa eh. Siguro ay kahit hindi ko na idetalye, ay parang naisip mo na ang mga nangyari diba? Kasi naman gusto ko lang makita ko ang reaction mo darling. Alam mo ba na nahirapan ako, dahil noong kausap ka ay pinilit ko na pigilan ang pagtawa. Ayun, hanggang sa sumakit ang aking tiyan eh. Wow naman, ganun pala ang nangyari. Alam mo ba ha, na pwede kong ikamatay yon? Dahil sa sama ng loob na ipinadanas mo sa akin ha, biro mo yon. Ano naman ang dahilang nitong pera na napunta sa akin? Darling, patawad talaga ha. Pasensya na, minsan lang naman akong nagkaganon eh. Tungkol dyan sa pera, ay wag mong alalahanin yan dahil personal kong pera yan na kinita ko. Kaya kita binigyan baka kasi sa ginawa kong kalokohan ay hindi ka sumipot dito eh. Okay lang yan gastusin mo sa mga pangangailangan mo, kasi baka mahiya ka sa aking humingi di meron kang makukuhanan, di ba darling?
Hindi pa rin makapaniwala si Angelo sa ipinapakita ng kanyang magiging asawa, at napakalaking mangha niya kung paano nito nakumbinsi ang ama nito na pumayag maging asawa niya. Pero for sure ay panatag na ang loob niya dito na minahal siya, kahit napakalaking agwat ng kanilang kalagayan sa buhay.